si Eden Santos ay tinanggal, okay, ng mga bangag dyan sa kanyang press corps. Dahil daw ito ay lumabag sa protocol, lumalapit daw kay bangag, ganito, chuchu-chuchu. Isa ito sa mga katanungan niya nung ibinibida-bida nitong gagang si Castro na marami na raw ng mga drug-free na mga barangay. So, nung tinanong kung ano yung address ng mga barangay na yon, on the spot, nung nabooking nga itong si Bangag at yung kanyang tagapagsalita, ay ang sabi doon ay isend ko na lang sa iyo. Sabi ganun, i-text ko na lang sa iyo yung address. Kaya nga tinatanong natin doon, nasaan yung transparency? Kunyari, bidabidahan tayo ngayon. Nasaan yung transparency? Nasaan yung address? So ito na yung kanyang follow-up na balita. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. Eden Santos. At nandito po yung ibang mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous review. Ay na talaga itong bangag na to. Natin, ay ayan pa. halos kalahati nito. Kaya pala siya makapal. Bond paper. Pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Mo, budol talaga mga jutang ginemes. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos. Okay. First point, darling. So, first point, bakit ngayon lang binigay ng PDEA, late binigay ng PDEA yung listahan ng mga barangay? So, hindi ka pwede basta magdadadakdak bilang isang communication undersecretary, tagapagsalita ng mga bangag. Now, eto, meron kaming 4,000 barangays na cleared na drug-free na chuchu-chuchu. Di ba, based sa report, wala pa palang, nung unang iniulat yon, wala pa palang nireport yung PDEA. Magkakasabot naman ang lahat. Din ngayon, nakita natin. Putang ina to mga ito, talagang budol talaga, hallucination talaga. Talagang ginagago na kayo ng gobyerno. Imagine mo pati pagsiksik ng bond paper, di ba? Ng blankong bond paper para magmukhang makapal ang report at sasabihin na, basta, mahirap, baka abutin tayo ng siyam-siyam dito, wag binasa natin dito. Wala ka naman talagang mababasa sa report kasi nabuking nga ng Net 25, right? Okay? Net 25. Okay? So, nabuking nila, asa na yun? Ba't si Maui ang lumabas dito? Maui Spencer, how are you? So, nabuking na, binubudol lang talaga kayo. Nakita niyo yung budol eksena nitong mga bangag na ito?
Talagang mga mafia talaga, parang mga alpotera lang yan. Para mga alpotera lang, butang na, scammer, pambubudol. Yes, net 25. So lutang na lutang talaga, sabi ni Ling Gintao. So, my God, hindi mo pwedeng ilagay. Barangay, 4,000, 5,000, 3,000, na hindi mo in-specify kung anong barangay yan. 'Di ba? Ano yun? Barangay Addictus Benedictus, Barangay Bangag, Barangay Chokchakera, Barangay Budol. So, talagang sabi ni J. Jill, Eden lang ang sakalam. Okay? Kitang-kita talaga na binubudol na kayo, pero okay pa rin sa inyo. O, di ba? Okay pa rin ang pambubudol. Talagang malinaw na it's not Shongabel, budol talaga. The reason why gusto nilang tanggalin dyan si Eden Santos, o tinanggal na nila, kasi point blank ang mga tira sa kanila. Kumbaga pag-atake, gurgur agad. So pag nandyan si Eden Santos, pag ganyan, talagang dito ang tama. 'Di ba? Sa jugular talaga ang tama, talagang nahuhubaran yung mga walang hiyang ito. 'Di ba? Ay, ilang beses ko pa sabihin sa inyo yan, 2022 binobolja ko na yung mga hinayupak na yan, hindi ko nga alam sa inyo. 'Di ba? Ang sad pa ulit-ulit ko sinasabi, alam naman ako lang taga-expose, dapat kayong gumagawa diyan na alisin na yung mga hinayupak na yan dahil ginagago na kayo. O recently, ano nangyari? Wala na si J. Ruiz. Di ba? Wala na. Tinanggal nila. Tinanggal. Ano ba ang mga kadyotahang palusot nila? Itong ulit-ulit na pagtanggal sa mga communications secretary nila, isang pagpapatunaw yan palangga na bangag talaga ang presidente. Ang nagpapatakbo niyan si Lisa Tanas. Remember nung inilabas ko yung video na yung pinakaunang communication secretary na nanghingi daw ng 2.5 million para sa mga trolls. Sama may katotohanan yun. Hindi sama may katotohanan yun. Kaya tagal si Lisa Tanas sa kapwa niya, mambubudol. 'Di ba? So kaya lutang na lutang ang gobyernong ito kasi walang matino. Wala talagang matino. Walang nagtatagal. 'Di ba? So ano yung implication ng ginagawa ng Bangag administration katulad yan? Nahubaran sila sa kanilang kasinungalingan. Yung drug-free barangay na yan, hindi nila may paliwanag. Ano yan? Hallucination nila dahil, Addictus Benedictus na sila. Kaya, wala sa tamang pag-iisip. 'Di ba? Ano tawag dyan? Bangag na nga. So meron silang problema sa pamumuno o sa administrative, what do you call that? Yeah, the way they lead. They're not the leaders actually. Hindi naman sila leader. Na the way na i-handle nila ang presidential communications, ito ay senyales na wala sa tamang kaisipan. Dysfunctional. Bakit papalit-palit? Kasi 'di ba una, ayun. Tapos si pangalan nito, si Jotok. Naalala niyo? May mga pinangalanan ko. Si Jotok, tapos si Cesar Chavez na nahuling nanonood ng vlog ko. Hindi niya rin nakayanan. Siya yung kumausap sa Tribune noon na, na i-take down yung post ko laban dun sa pre-op and authority to op na inilabas ko yung testimonya in support dun sa testimonya ni Agent Morales na siya talaga noong 2012 ay dapat, ay huhulihin or i-raid na nila yung mga bangag, okay, yung bangag at si Maria, di ba? So nagpapakita mga kababayan na ang gobyernong ito ay dysfunctional ang mga jutak, di ba? Hindi stable ang pag-iisip. Ito ay katunayan na ang namumuno na si Lisa Tanas, walang ginawa kundi bumartik ng bumartik, tumungga ng tumungga, magpulburon ng magpulburon, kaya kung sino na lang ang gusto nilang tanggalin, yun na pag feeling nila na gusto nilang tanggalin, tinanggal nila, di ba?